Harana sa order. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Itago niyo na lang ako sa pangalang Veronica, 26 years old. Dati akong sales lady sa mall noong dalaga pa ako. Pero biglang nagbago ang takbo ng aking buhay nang makapag-asawa ko ng isang bus driver dito sa Maynila. May edad na ang mister ko. 39 na nga siya ngayon. Noong una ay hindi pa nga ako sigurado kung bakit siya ang napili kong makasama sa buhay. Ito ngali ay napagtanto kong hindi ako nagkamali ng napiling lalaki. Sobrang bait niya kasi at masipag. Hindi niya nga ako pinagbubuhatan ng kamay kahit pa palagi ko nga siyang inaaway. Sabi nga ng mga dati kong katrabaho, bakit daw hindi na lang mayaman ang pinili ko dahil maganda naman daw ako at sexy. Sabi ko na lang na hindi naman ako ganoon dahil kontento na ako sa mabait at sweet na asawa. Simula nung ikasal kami ng mister ko, pinatigil muna niya akong magtrabaho dahil balak na nga namin magka-baby. Pero nakakalungkot lang dahil hanggang ngayon ay wala pa rin. Okay lang naman yun sa akin dahil alam kong darating din yung panahon na makakabuo talaga kami ng mister ko ng tinatawag nating sariling pamilya. Sa ngayon ay ini-enjoy ko muna ang pagiging housewife at nag-focus muna sa pagpapaganda. Araw-araw para sa aking asawa at wala nang iba. Ngunit, tila yata sinubok ako ng panahon. Nang isang araw ay magawa kong magkasala sa aking mister. Nagsimula ang lahat ng to nung bumisita ang dati kong katrabaho na si Thea sa bahay. Kaming dalawa lamang sa bahay noon dahil wala ang mister ko. At maagang bumiyahe. Nakipagsapalaran sa kalsada. Kadalasan hapon na o gabi nga ang balik niya. Ano ba't kanina ka pa hindi mapakali dyan, Veronica? Nahihilo na ako sa iyo. Reklamo sa akin ng kaibigan kong si Thea. Sabay inom sa juice na hinanda ko nga sa kanya. Hindi ko kasi alam kung saan ako kukuha ng pera pambayad sa in-order ko. Ngayon pa naman ang dating ng order ko. Nakakainis naman kasi si Aling Berta. Sabi niya, ngayon niya ako babayaran, siniram niya sa akin nung nakaraang araw. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang binibigay. Sagot ko. Inis na ako ng mga oras ngang yun. Kanina pa ako palakad-lakad. At isip ng isip kung saan ko kukunin ang 2,000 pangbayad ko sa in-order ko nga online. Ayoko namang humingi pa sa mister ko at allowance niya yun ang buong linggo. Magkano ba ulit yung parcel mo? May pera pa naman ako dito eh. Pairamin na lang muna kita. Mongkahi nga ni Thea sa akin. 2,000 yun eh. Galing pa kasi ibang bansa yung mga in-order kong damit. At saka mga gamit dito sa bahay. Sagot ko. Naku, te, problema nga yan. Pahiramin na lang kita ng 500. Nakapadala ko lang kasi sa pamilya ko sa probinsya eh. Dismayadong sabi ni Thea sa akin. Talaga? Ayos lang ba? Oo naman. Ikaw pa ba? At saka sino pa ba magtutulong-tulong kung hindi tayo-tayo lamang, di ba? Naku, salamat ha. Hayaan mo kapag sumahod si mister, babayaran kita agad. Sabi ko, walang problema. Ngayon, kung wala ka na talagang mahanap na pera, idaan mo na lang sa ganda mo. Akitin mo. Sinong makakahindi sa'yo? Wala naman, di ba? Nakangiting sabi nito. Naku, ikaw talaga, Thea. Puro kakalokohan. Pero kung wala na nga akong mahanap na pambayad mamaya, baka pwede na nga yung sinasabi mo. Pabirong sagot ko rin sa kanya at nagtawanan nga kaming dalawa. Kalaunan, nagpaalam na rin sa akin si Thea.
Mauuna na raw siyang umuwi dahil marami pang gagawin. Habang ako naman ay nanatiling nag-iisip kung saan ako makakakuha ng 1.5 para sa order ko ngang parcel. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga kapitbahay ko kung pwedeng humiram ako ng pera. Pero pare-pareho lang silang walang maipahiram sa akin. Medyo kinakabahan na nga rin ako at sigurado kong magagalit sa akin ang delivery rider pagdating nito. Naisip ko na rin ang mga oras na yon na hindi na lumabas kapag tumatawag na sa akin yung delivery rider para hindi na ako mamroblema. Ang kaso nga eksaktong paglabas ko ng bahay para bumili ng ipangluluto sanang pananghalian. Ay nako, nakasalubong ko ang rider na may dala sa parcel ko. Halos mapamura ako nung oras na yun. Gusto ko magtago kaso ako ang una niyang nakita pagkahinto niya. Napaisip nga ako kagad kung ano ang idadahilan ko. Paano ko sasabihin sa kanya na wala pa akong pambayad? Sigurado nga akong hindi naman siya papayag na hindi ko bayaran ng parcel ko sapagkat aabonohan niya yun. Pero minabuti ko na rin na makipag-usap. Yun nga lang, sobrang nahiya talaga ako nung mga oras na yun. Ma'am Veronica po, tanong sa akin ng delivery rider. Balot na balot ng jacket ang lalaki dahil sobrang init. Ako nga po, ang kaso may problema kasi ako kuya. Hindi ko alam na ngayon pala ang dating ng order ko Yung kasing umutang ng pambayad ko, hindi pa niya naibibigay sa akin ng pera. Wala akong ibabayad ngayon kuya Nahihiyang tugon ko. Ha? Hindi naman pwede yung ganun, ma'am. Ako po ang malalagot kapag hindi nyo kinuha to. Sabi niya sa akin. Hindi po ba pwedeng isaoli mo na lang, kuya? Wala kasi talaga akong ipambabayad pa At 500 lang din yung pera ko rito. Hindi talaga pwede, ma'am Ako naman yung mamomblema kung hindi nyo po ito kukunin. Pasensya ka na talaga, kuya ha. Wala talaga kasi akong ibabayad dapat kasi, hindi ka muna umu-order kung wala ka naman palang ipambabayad, ma'am. Taga-deliver lang kasi ako Pasensya na, sabi pa nito. May pambayad naman ako. Hiniram lang talaga ng kapitbahay ko kasi dinala sa ospital yung apo niya. Naaawa naman ako, kaya hindi na ako nagdalawang isip na pahiramin siya. Sagot ko. Naku, ma'am. Pasensya na talaga. Marami na akong narinig na ganyan. Kaso, hindi rin nila kinuha yung parcel nila. So, paano ngayon yung gagawin natin, ma'am? Naku, hindi naman ako ganun, no? Wala na po bang ibang paraan, kuya? O baka, pwede naman bumalik ka na lang dito bukas. Baka sakaling makairam pa ako ng pera hanggang mamaya. Di pwede, mami. Sabi ng rider at bahagyang nag-isip, tsaka muling nagsalita. Pero kung gusto mo, ma'am, may isa pang paraan para mabayaran mo to. Anya, sabay tingin sa katawan ko. Nakashort ako ng maiksi at manipis na t-shirt lang ang suot ko noong oras na yun. Bagong ligo rin ako. Kaya siguro kanina pa siya hindi mapakali. Sa tingin pa lamang niya ay alam ko na kagad kung ano ang gusto niyang ipahiwatig. Gusto niya ay ako ang kapalit ng in-order kong parcel. Napaisip pa nga ako ng mga sandaling iyon. Ewan ko ba kung bakit gusto ko rin sumubok ng kakaiba sa buhay ko. Yun bang karanasang hindi na mawawala sa aking isipan. At isa pa, 1 week nang walang ganap sa amin ang mister ko sa kama. Magpapasko kasi kaya lagi siyang pagod sa pagmamaneho ng bus. Lalo't maraming tao ang pauwi sa kani-kanilang probinsya. Napangiti na lamang ako at walang sabi-sabi na tumango. Sabay tingin sa kanya ng makahulugan at naglakad patungo sa loob ng bahay ko. Sumunod naman siya sa akin at ibinaba niya sa maliit kong lamesa ang in-order kong parcel. Doon kaya tayo sa kwarto mo, ma'am?
para walang makakita. Nakangiting sabi nito. Sige. Matipid na sagot ko. Magkahalong kaba at excitement ang bumalot sa aking pagkatao noong mga oras na yun. Ewan ko ba kung bakit parang bigla yatang ginanahan at nasabik sa sitwasyon ko. Masyado nga akong nadala sa kapilyuhang naiisip ko. Kung sa bagay, hindi naman ako nagkulang sa pagtugon sa pangangailangan ng mister ko sa kama. Kahit pa madalas ay natutulugan niya ako sa pagod. Siguro ngayon, hindi naman masama kung paminsan-minsan ay makipaglaro rin ako sa tinatawag nilang bawal. Pagdating nga namin sa kwarto, isa-isang kinalas ng delivery rider ang kanyang mga suot sa aking harapan. Pinagmasdan ko naman siya, hindi ganoong katigas ang rider. Medyo sunog din ang balat, marahil ay gawa iyon ng trabaho niya. Palagi nga siyang babad sa araw. Sa tingin ko, hindi rin naman nagkakalayo ang edad naming dalawa. Hindi rin naman siya kagwapuhan. Katamtaman lamang ang kanyang itsura. Bawing-bawi lang talaga dahil masasabi kong nabiyayaan talaga siya pagdating sa kama. At doon siya lumamang sa aking mister. Napingiti nga lang ako ng palihim at kusang itinilapon na rin ang mga suot sa sahig. Ang ganda mo, ma'am. Swerte naman ang mister mo sa'yo. Sabay tingin sa wedding picture namin ng asawa ko sa bandang pader katabi ng higaan namin. Buti na lang ako ang nakakuha sa parcel mo, ma'am. Dagdag pa niya habang nakangiti. Bahagya nga akong natawa at tila kinilig pa sa komento niya. Kaya unti-unti talaga akong lumapit sa kanya at bumulong. Ingat ka lang ha. Natawa naman ang delivery rider at itinulak agad ako sa kama. Kaagad din nga siyang tumabi sa akin at yumakap na para bang asawa niya ako. Ano ngang pangalan mo? Bigla akong naitanong sa kanya habang magkalapit ang mukha naming dalawa. Ako si Joshua, ma'am. Ikaw? Ako naman si Veronica. Ang ganda ng pangalan mo, ma'am. Bagay na bagay sa'yo. Nako, tigilan mo nga ako sa kakabola mo. At baka maabutan pa tayo ng mister ko. Sagot ko nang nakangiti. Pagkasabi ko nga noon, ay unti-unting sinuyo niya ako ng halik sa labi. Paibaba. Ilang segundo pa lamang ay napapikit na ako nang tuluyang tupukin ako ng makasalang ng apoy. Parang akong lasing ng mga oras na yon. Ni mister ko ay nawala sa isip ko hanggang sa namalayan ko na lamang na kusang ibinukas ko ang aking hita. At kasabay nga noon ang pag-uga ng matibay na kama namin ng aking asawa. Doon ko napagtanto kung bakit mahirap tanggihan ang sinasabi nilang bawal. Nakakabaliw pala. At hindi ko nga akalain na magagawa kong magtaksil sa mahal kong asawa. Oo, aaminin kong hindi na ibibigay ng asawa ko ang pangangailangan ko bilang babae. Lalo't lagi na siyang pagod sa trabaho. Kaya siguro halos hindi ko napakawalan ang lalaking ngayon ko lang nakilala. Noong araw ngang yon, inayaan ko si Joshua na pagsawaan ako. Hanggat gusto niya, kapalit ng parcel na in-order ko. Kung sa bagay, hindi na ako lugi. At nag-enjoy din naman ako. Ilang sandali lamang ay nakontento na rin kami ni Joshua. Halos hindi nga maalis ang ngiti ng delivery rider na yon habang nag-aayos ng sarili. Ma'am, order ka ulit sa susunod ah. Ako lang naman ang nagdi-deliver dito sa lugar nyo. Kaya't sigurado akong ako ulit ang magdi-deliver ng o-orderin mo. Anya. Hay nako Joshua, huwag kang abuso no. May asawa na ako. Pero sige, sa susunod, order ako ulit pero sana walang makakaalam ha. Sabi ko na lamang, tsaka ko siya ginitian bilang paalam. Kinagabihan habang yakap ko ang tulog kong asawa,
Nag-text sa akin ang kaibigan kong si Thea. Kinamusta niya ako at tinanong niya ako kung saan daw ako nakahanap ng pambayad sa order ko. Sinagot ko naman siya na sinunod ko lang ang payo niya. Hindi naman siya makapaniwala sa sinabi ko. At tumawa lang siya, kaya't ikinuwento ko talaga sa kanya ang lahat. Sinabi ko pa nga sa kanya na hindi ko makakalimutan ang karanasan kong iyon sa isang delivery rider. Hanggang dito na lang po ang ating kwento.